Naglalagay na kami ng sulignum para mamaya malagyan na namin ng plywood dito. Yan. Parang kada clearance niya na 24 inches. Ito ay 3 plywood ang mga gamit sa isang kwarto na to. Lalagyan lang namin ng sulignum para iwas unos at tanay. Bali ito nga pala ay walang design, plain lang siya. Tapos yung tabihan niya yung may mga koronisa lang. Pakikita ko sa inyo pagkakabit ng koronisa mamaya pag nakapag-sahig na kami dito. Ayan. Tapos ito yung susunod namin, itong area ito, para tapos na yung mga sa kwarto area niya. Tapos magkakaroon tayo dito ng manhole tayo dito. Dito tayo ngayon sa kabilang kwarto, yung ginawa namin dito ceiling. Tapos yan, mayroong tambol siya, isang koronisa tsaka dito. Tapos yung flat molding niya sa tabi. Nakita nyo, napansin nyo ba? Ayan, hindi masyadong klaro. Ayan. Bali, papaliwanag ko na lang kung paano kumuha ng libilasyon sa ceiling. Dahil ang pagkaraniwan kasi yung ginagawa ko pag ako ang nagsisiling dito, ang height niya ay 285. Katulad dito, wala pa siyang tiles, kaya ginagawa ko siyang 285 para meron siyang 5 cm na toppings para do sa tiles natin. Bali, ang ginawa lang namin dito ay dito kami nag-level ng 185. Ito ay may guhit tayo, yan 185. Yan, mula dito yan sa wrapping na sinukat ko. Tapos nag-level kami doon. Ito yung mga pinag-levelan namin. Yan. Tapos mula dito nagtaas lang ako hanggang doon sa may kahoy ng 1 meter. Kaya kinalabas sa 35. Tapos itong banyo yan, may tiles na. Yan, ganda ng tiles. Tapos may nidoro tayo dito. Shower, pinaka-showeran nila dito. Tapos may kisame na rin siya. Yan. May ilaw, wali dalawang ilaw niya dito. Tapos yung bintana niya ay naka-awning, tinutulak na palabas. Bali ang tiles ito ay 30 by 60. Tapos nakahiga siya. Kung mapapansin nyo, hindi nyo masyadong mga claddle puti. Ano siya? Style sa wali ng pagkakatiles niya. Dito yung 60 niya, 30 yan. Tapos agad siya sa kisame. Tapos may koronisa. Yan. Bali ito ay 1 meter mula doon sa tabi. Tapos in case man na magpalagay ng salamin dito para sa shower room niya, mayroon siyang tungtungan dito. Yan. Tapos may floor drain din doon. Saka dito. Para doon sa supply ng tubig para sa tangke. Tapos may gripo. At may gripo rin doon para sa teleport shower na nakabang dyan. Tapos ang magiging pinto pala nito ay yung aluminum na lang para mas matibay-tibay siya. Bali ganun na ang pagkakabit ng ceiling kung gusto nyo matuto. Basta kumuha lang kayo dito kung gusto nyo. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo height siya. Medyo magulo lang dito dahil yung may-ari nito ay nasa abroad. Nasa abroad yung may-ari nito, kaya may mga pag-ahi dito. Yan. Isang OFW rin ang ating kababayan. Bali yan, nakapaglagay na kami ng sulignum, pero mamaya lalagyan namin ng plywood dyan. Ano lang kunin nyo pag kayo gusto nyo maglagay ng ceiling sarili nyo para hindi na kayo kumuha ng skill. Kung marunong naman kayo maglagari at magbasa ng metro, ganun lang. Basta gusto nyo para dito kayo kumuha ng 24, tapos 24 4 feet,
24 ulit, 24. Plywood yan, igigitna nyo lang doon sa guhit ng 24 inches. Gigitna nyo guhit para yung plywood tsaka yung kahoy niya pag nagdugtong kayo, nasa kalahati siya. Para ganyan lang pagkuha ng ceiling niya. Bali ito pa naman ay hindi pa lalagyan ng kisame. Kung saan pag may konti siyang budget, nagpapadala doon sa anak, tapos kumukuha ng manggagawa katulad na gagawa. Bali yan ang laki ng area niya, wala pang mga tiles dito. Ang bahay na ito, ano lang siya yan. Tapos ito yung pinaka dirty kitchen, kitchen niya dito. Tapos may CR sa doon. Wala pa, hindi pa naman totally siyang tapos na tapos. Ay, may mga papalitadahan pa rin siya dito. Tapos may mga hindi pa napupluringan yung CR niya dito. Medyo madilim lang, pasensya na kayo, no? Okay naman to. Sa isang katulad niya nga OFW na nagsusulo na. Ang babae na lang yung ipapano ng bahay niya. Kumbaga sa utay-utay na pinagagawa habang may budget siya. Tapos may terrace, may mga pintuan na, may sliding. Yung pinaka-terrace niya. Ayan. Wala pa rin palitada. Tikot lang yan, oh. Pag may konting budget, kapagawa. Ayun lang. Hindi naman kailangan natin biglayin dahil napakahirap pag bibiglayin din natin yung pagpapagawa. Pag may budget lang tayo, ayan, gagawa dito. Pero mga electrical nito, mga sir ma'am, tapos na yan, lahat ay gumagana na yan. Yan. Nakalinya na siya ng lahat. Tapos wala pang mga spandrel to sa labas eh. Yan. So nalagyan ko na siya ng koronita. Hindi ko na ipakita, pasensya na kayo. At yan, may kisame na. Tsaka yung ilaw, hindi ko pa nakakabit. Kaya medyo madilim dito. Tapos ito, nalagyan din namin ito. Yan. Tapos yung ating manhole yan, isinagad ko na siya hanggang dito. Bali, ang bukas niyan ay nasa 38 inches ang bukas niyan. Tapos 50 cm naman siya. Kaya pag umakyat ka at may hagdanan ka, naluwag, hindi katulad ng nakikita ko sa mga iba na halos kalahati lang yung manhole niya. Napakahirap umakyat, lalong maraming masisira. Pero pag ganito siya kalaki, yan, malaki-laki siya ang dadaanan. Talagyan lang namin ng takip yan. Ang tapos naglilinis na natin kasama dito, yan. Okay na dito, malinis na. Pati doon sa pinagkalatan namin dito, yan, nakaayos na rin mga scaffold namin na ginamit. Yan, hanggang dito lang ang video ito. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood. Paki-like and share lang po at paki-subscribe na rin ang aking channel. At maganda nga po sa inyo lahat. Bye bye.